Good afternoon. This reading will cover July 19th down to 26. So, isang buong linggo, health reading. Hindi ako agad nakagawa ng recordings noong 16 dahil po marami akong ginagawa. Hindi rin po ako nakapag-live nung Friday dahil po nag-brown out. Okay. So, yung health reading po natin lahat general. Kasi walang specific client na nagpa-reading. Pero kung gusto mo na yung reading is ikaw talaga, vibrations mo talaga, you have to book for a full private reading, a one-on-one. Ganun po yun. So, yung general reading, it might be na makaka-resonate kayo pero yung iba hindi. Depende kasi yun. Pero kung ano makukuha ko dito, yun yung coverage from 19 down to 26, which is the next Sunday. So, yung magiging huli is from 27th hanggang katapusan ng July. So, papasok na tayo sa August, which is the last month bago yung Burr month natin. So, ito, health reading. Kukuha ako ng isa. So, kaya natin ito tignan na. Okay. And that is the sun. Today is 19 and the sun card is 19. Then, healthy reading ito. So, dalawa yung dalawa yung side nito. There's a good side and there is a bad side. Yung good side nito, may bagong magsisimula. Sa kalusugan it might be on your stress. Kasi minsan yung tao nai-stress dahil sa nagkakasakit dahil sa marami iniisip. Mas mahirap yung magtrabaho yung utak kaysa magtrabaho yung katawan. Kasi kapag nagtrabaho yung katawan, ipahinga mo lang pwede. Kapag nag-isip, yung pag-utak ginamit mo, matulog ka man, magising ka, andun pa din yung laman ng isipan mo, kung ano man yung mga kanya-kanya nating problema. Pero yung sun card, it goes with blessings, vitality, enlightenment, joy, warmth, and life. So, sa lahat-lahat na nabanggit doon, yung enlightenment kasi, ang daming factors noon. Yung dinidiscuss pa natin ngayon is the good side, kapag sinabing enlightenment, ito yung, di ba kapag linggo, kalimitan sa inyo nagsisimba. For you to ask for forgiveness of your sins coming from the whole week, yun yung ginagawa nyo lagi. And then, yung iba naman, you spent your Sunday for yourself to unwind. And depende din. Some other people spend their life with their family every Sunday, especially yung mga tao na nagtatrabaho from Monday to Saturday. And then there are people naman talaga nagtatrabaho overtime, rest day overtime every Sunday for them to earn more sa buhay nila. So, balik tayo dito sa vitality, blessings, enlightenment, joy, and warmth natin sa buhay. Hindi lahat ng tao matibay, hindi lahat ng tao matapang, hindi lahat ng tao kayang tawag nito, magsunog ng pilay bago magkaroon ng solusyon. The term na magsunog ka ng kilay is usually, ito yung mga bagay kung saan nung nag-aaral ka, lagi mong pinag-iisipan paano ipasa yung kurso mo, paano mo ipasa yung mga exams mo, yung board mo, yung licensure exams, yun. So, the term or the idiomatic expression na magsunog ka ng kilay, this is the same way kung paano ka mag-isip, paano mo lutasin yung bawat problema nang hindi ka nagkakaroon ng maraming komplikasyon sa katawan. And that is very hard kasi most of the time people are emotionally weak when they intend to think of their problem. They usually go on the other side sa buhay nila, which is affected yung kalusugan. Kaya yung iba magtataka ka, nagkakaroon ng cardiac arrest, yung iba nagkakaroon ng fluctuation sa kidney trouble. And then, yung iba naman nagkakaroon ng totally abrupt yung pag-iisip nila. Yung bigla kang nagkakaroon ng tawag doon, para bang hindi siya makakalimutin, but that is a certain glitches sa isipan natin or sa utak natin na sa kapag yung tao sobrang pagod,
or yung katawan ng tao is hindi na niya kaya mag-isip, hindi na niya kaya mag-exhaust ng energy. Doon pumupunta, bumabagsak sa isipan ng tao. Distress niya. Ito yung scientific na situation natin. So, bago mo makukuha yung enlightenment na sinasabi dito, this is 19, the 19th arcana, major arcana of the tarot card. And then today is 19th, which happens to be Sunday. And this is the Sun card. So, ibig sabihin, mostly sa mga tao, merong blessings na paparating within 24 hours. Yung iba nga talaga, ano lang 3 oras from now, or kung kailan nyo ito mapapanood, tsaka nyo makikita yung blessings ninyo. Kasi hindi naman ito dadaan sa FYP ninyo kung hindi din siya meant to be para sa inyo. Ngayon, yung negative side nito, no, kasi katulad din sa simbahan, kapag nagsisimba ka, 'di ba, hinihiling mo magkaroon ka ng peace of mind, hinihiling mo gumaling yung may sakit, gumaan yung takbo ng buhay mo, gumaan yung mga lahat-lahat, at patawarin ka sa mga nagawa mong kasalanan, magpapasalamat ka sa lahat ng blessings na meron ka sa buhay mo. Yung araw-araw mong blessings galing sa Diyos is yung magising ka pa, buhay ka pa. That's the main reason that your body is still inhaling and exhaling air, and then meron ka pang natitirang pulang dugo sa katawan mo na nagsusupply din ng oxygen papunta sa utak at puso mo. Ngayon, kung ihahalin tulad natin ito sa pagsisimba, kahit uupo ka sa pinakaharap na upuan ng simbahan para makaharap mo yung pare, yung ministro, yung pastor, or ano man yung religion ninyo, meron at meron talagang mambibwisit sa inyo, 'di ba? Hindi naman ito hindi ito biro. Lahat meron. Yung nagfo-focus ka sa pagdarasal, tapos hindi mo napikit yung mata mo, may dumaan sa harap mo or sa gilid mo. The worst thing is talagang tatanungin ka pa, kakausapin ka, hanggang sa maputol yung pagdasal mo dun sa Diyos. Hanggang sa maputol din yung mga wish mo, kasi minsan makakalimutan mo na kung wala kang kodigo. Ganun yon. Sa totoong buhay, ganun din. Yung gusto mo lang manahimik, gusto mo lang kumita, gusto mo lang magampanan kung ano yung mga obligasyon mo sa buhay mo, gusto mo lang naman i-enjoy ang buhay mo, pero maraming peste. Yung maraming tawag doon? Ang daming disturbances na kung naaalala ninyo, it shows kasi, 'di ba, yung pinto ng puso at kaluluwa ng tao, yung pintuan sa katawan mo is yung mata mo. Yun. So, I forgot the idiomatic expression about that, pero yung sinasabi, kung ano yung nakikita ng mata mo, yun yung ina-absorb na energy mo. So, ibig sabihin nun, the stress is coming from your environment, whatever you see, bago ka makarinig. Kasi minsan nahuhuli ka sa balita Pero yung unang nagkakaroon ng reaction is your eyes. So, ganun din yun. Sa mata din makikita yung katotohanan. Sa mata din nakikita kapag may sakit ang isang tao. Sa mata din nakikita kapag kulang sa tulog yung tao. Lahat. Kasi lahat ng yun nasa mata. Yun nga yung sinasabi niya, 'di ba? Bintana siya ng katawan ng tao. Bintana siya ng kaluluwa, bintana siya ng katotohanan. So this is the enlightenment. Minsan kasi sasabihin mong okay ka. Pero nakikita ng mga tao hindi. Nararamdaman ng ibang tao hindi. Pag tinanong ka kung ano man yung itanong sa'yo, and then they look forward straight to your eyes, they will be able to see inside whatever is inside your soul. They were able to understand whatever feelings that you have inside, na kahit i-deny ng mata or i-deny mo totally, makikita. Tignan nyo yung health ng tao. It might be emotional, mental health, physical health. Makikita talaga lahat sa mata yun. So, we will proceed with daily episode. Tignan natin kung ano pa yung tinutumbok na enlightenment and blessings for this coming week natin. Thank you and good afternoon.